King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1429. Divine Kingdom Trading Ring. Tagumpay. Natuwa si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na kaya ng kanyang God Spiritual ay napawiin ang kapangyarihan ng Cursed Words of Death. Kailangang mapagtanto ng isa na kahit na ang ancient race ng ancient era ay natakot sa kapangyarihan ng mga Cursed Words of Death. Ito ay higit na patunay na ang God Spiritual ay espesyal at abnormal. Zhao Feng, ano ang ginawa mo ngayon? Nasa sabik na tanong ng Second Elder. Kahit na ang mga God Lord ay may kakayahan lamang na tulungan siyang sugpuin ang kapangyarihan ng Cursed Words of Death, ngunit wala pa rin silang magawa sa aktwal na pag-alis nito. Ngunit ngayon lang, isang napakaliit na bahagi ng Cursed Words of Death sa kanyang katawan ang natanggal. Ang Second Elder ay lubos na sigurado na ito ay ginawa ni Zhao Feng. Ngunit pagkatapos itanong ang tanong na ito, naramdaman kaagad ng Second Elder na siya ay medyo walang pakundangan. Madaling maisip ng isang tao kung gaano kahalaga ang isang paraan upang harapin ang mga Cursed Words of Death. Paano magiging handa si Zhao Feng na ipaliwanag ito ng ganoon kadali? Bukod dito, si Zhao Feng ay hindi na junior kundi isang henyo na kayang talunin ang isang God Lord. Ang kasalukuyang antas ng lakas ni Zhao Feng ay katumbas ng isang karaniwang God Lord, at mayroon pa rin siyang napakalaking potensyal na hindi maaaring maliitin. Zhao Feng, mayroon ka bang paraan para matanggal ang Cursed Words of Death sa katawan ko? Medyo kumalma ang Second Elder bago nakangiting nagtanong. Masyadong mahirap pakitunguhan ang Cursed Words of Death. Kahit na ginamit ko ang lahat ng aking lakas ngayon, naalis ko lamang ang isang napakaliit na bahagi. Bahagyang umiling si Zhao Feng, ipinakita ang pagod na ekspresyon. Sa totoo lang, ang pagtanggal sa maliit na bahagi ng Cursed Words of Death ay hindi nakaubos ng ganoong kalaking enerhiya. Gayunpaman, kung lumabas ang bagay na ito, malamang na lumikha ito ng napakalaking kaguluhan, kaya pinakamahusay na itago hanggat maaari. Kaya, hindi nagbigay ng matatag na tugon si Zhao Feng sa tanong ng Second Elder. Kung direktang sinabi ni Zhao Feng na may kakayahan siyang gawin ito, mabigla siya sa napakaraming tao. Ayos lang. Ginawa mo na ang iyong makakaya. Bahagyang ngumiti ang Second Elder. Wala siyang pag-asa noon, ngunit dahil hindi sinabi ni Zhao Feng na imposible, ito ay patunay na mayroon pa ring kaunting pag-asa. Ang Second Elder ay nasiyahan na sa sagot na ito. Kahit na sa huli ay nabigo si Zhao Feng na ganap na tanggalin ang Cursed Words of Death, tiyak na mapapahina niya ito, na makakabawas sa pagdurusa na ginawa ng Cursed Words of Death sa Second Elder. Magpapalam na ang junior na ito. Pagkatapos ng ilang karagdagang pagsasaliksik at paghahanda, bibisita akong muli kay Elder. Nagpaalam si Zhao Feng sa Second Elder. Sa pagbabalik sa kanyang tirahan, walang intensyon si Zhao Feng na magsaliksik ng anuman. Sa halip, pumasok siya sa liblib na paglilinang. Pagkatapos ng digmaan, ang Chaos Heaven Void Ring ni Zhao Feng ay naging maayos na ang ulo at nagtataglay ng matitinding defensive na kakayahan. Kapag naabot ko na ang ikalimang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, ang Chaos Heaven Void Ring ay maaaring mag-evolve sa isa pang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Chaos Heaven Black Hole. Inaasahan ito ni Zhao Feng. Ang Chaos Heaven Black Hole ay nasa ibang antas ng kapangyarihan kumpara sa Chaos Heaven Void Ring, at maaari pa itong ilarawan bilang isang God Lord na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang Chaos Heaven Black Hole, sa sandaling nabuo, ay maaaring lumunin ang lahat ng bagay, umaatake at magtanggol ng sabay-sabay. Bahagyang naging pamilyar si Zhao Feng sa mga detalye sa oras na ito at hindi talaga nagsimulang maglinang. Makalipas ang isang buwan, muli siyang bumisita sa tirahan ng Second Elder. Ang Second Elder ay tila inaasahan ang kanyang pagbisita at dumating upang salubungin siya sa pintuan. Zhao Feng, sa wakas nandito ka na. Nagkaroon na ba ng anumang pag-unlad sa iyong pananaliksik sa Cursed Words of Death? Ngumiti ang Second Elder. Nagkaroon ng kaunting pag-unlad, kaya naman sumugod ang junior na ito. Mataimtim na sinabi ni Zhao Feng. Pumunta ang dalawa sa secret chamber. Inactivate ni Zhao Feng ang God Spiritual Eye at napagmasdan ang kalagayan ng Cursed Words of Death sa katawan ng Second Elder. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadaling panasan ang kapangyarihan ng Cursed Words of Death at sa halip ay pinagmasdan ito ng mabuti.
Alam na alam ni Zhao Feng kung gaano kakilakilabot ang cursed words of death. Ngayon na siya ay nasa isang mataas na antas, natural na kailangan niyang pag-aralan ng mabuti ang enerhiya na ito upang maiwasan niya ang kanyang sarili na matamaan nito sa hinaharap. Ang cursed words of death ay may kakaibang estado ng pag-iral, medyo katulad ng aking kapangyarihang gawing realidad ang panaginip. Biglang napansin ni Zhao Feng ang puntong ito pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmamasid. Ang kakayahan ng God Spiritual Eye na gawing realidad ang panaginip ay napakahiwaga. Ito ay hindi isang pisikal o espiritual na pag-atake, ngunit mas katulad ng isang uri ng kapangyarihan ng pag-iisip. Kaya, ang mga normal na tao ay nahirapang unawain at mas mahirap patigilan o pakialaman. Ang cursed words of death ay magkatulad, ngunit ang enerhiyang ito ay malinaw na mas mababa ang antas kaysa sa enerhiya na naging realidad ng mga pangarap. Zhao Feng, ano ang sitwasyon? Hindi napigil ang magtanong ng second elder. Noong nakaraan, napakabilis na tinanggal ni Zhao Feng ang isang maliit na bahagi ng cursed words of death sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, walang reaksyon sa kabila ng lahat ng oras na lumipas. Huwag magmadali. Tawag ni Zhao Feng. Pagkatapos mag-obserbo ng kaunti, muli niyang ginamit ang kanyang origin energy para panasan ang maliit na bahagi ng cursed words of death. Pagkatapos ay naglagay siya ng pagod na ekspresyon at naghanda na umalis. Zhao Feng, nagsikap ka sa cursed words of death ng matandang ito. Ito ay isang maliit na regalo mula sa matandang ito. Mangyaring kunin ito. Ang second elder ay naglabas ng isang interspatial na dimensyon. Hindi tumayo si Zhao Feng sa seremonya, kinuha ito at ipinadala sa kanyang divine sense. Napakaraming dekalidad na God crystals. Hindi bababa sa 200,000. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Ang isang mataas na kalidad na God crystal ay katumbas ng 10,000 mababang kalidad na God crystal, at ang second elder ay binigyan siya ng 200,000 mataas na kalidad na God crystal ng sabay-sabay. Kailangang mapagtanto ng isa na ang buong pag-aari ng isang rank 9 ancient god ay maaaring umabot lamang sa 100,000 dekalidad na God crystals. Siyempre, si Zhao Feng ay nagtataglay ng ganoong kapalaran na natural na hindi niya gaanong pinapahalagahan ang tungkol sa 200,000 God crystals. Bukod sa 200,000 dekalidad na God crystals, mayroon ding pinakamataas na kalidad na divine artifact na medyo naiiba ang kalidad at cultivation resources para sa ilang intent. Alam ng second elder na nilinang ni Zhao Feng ang Chaos Heaven Void Origin Technique, kaya binigyan niya siya ng cultivation resources para sa iba't ibang uri ng intent. Tama, mayroon ka bang anumang interes sa Divine Kingdom Trading Ring na gaganapin 1 taon mula ngayon? Tanong ng second elder. Divine Kingdom Trading Ring. Naalala ni Zhao Feng na ibinalita ito ng second elder noong huling pagkakataon, ngunit nag-aalala siya tungkol sa iba pang mga bagay noong panahong iyon at hindi na nagtanong pa tungkol dito. Nang makita ang nalilitong hitsura ni Zhao Feng, naalala ng second elder na si Zhao Feng ay naging isang ancient god 10 taon na ang nakararaan at marahil ay hindi naiintindihan kung ano ang Divine Kingdom Trading Ring. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay ang high-end na trading ring na pinapatakbo ng numero 1 commercial faction ng Ancient Desolate Realm of Gods. Tanging ang mga ancient god lamang ang may karapatang pumasok dito. Paliwanag ng second elder kay Zhao Feng. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay malawak, at mayroong maraming commercial factions. Ngunit ang paksayo na nagpapatakbo ng Divine Kingdom Trading Ring ay kinikilala bilang numero 1 paksayo ng komersyal, na nagtataglay ng lakas at mapagkukunan na hindi maaaring maliitin. Sa loob ng Divine Kingdom Trading Ring, isang auction ang gaganapin kada 20 taon. Sinasabi na ang auction sa pagkakataong ito ay magiging walang katulad na kadakilaan, na may maraming extinct resources mula sa ancient era. Magkakaroon din ng mga kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isa na maging isang godlord, at maging ang mga natatanging kayamanan mula sa makapangyarihang mga lahi ng ancient era. May bali-balita pa na may lalabas na ancestral artifact fragment. Medyo naging excited ang tono ng second elder. Ano? Isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa isang tao na maging isang godlord. Ancestral artifact fragment. Tuwang-tuwa si Zhao Feng, at pagkatapos ay natigilan siya. Siya mismo ay may ancestral artifact fragment,
kaya natural na naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. At ang auction sa loob ng Divine Kingdom Trading Ring ay talagang magkakaroon ng Ancestral Artifact Fragment. Tama iyan. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay isang high-class marketplace sa gitnang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit dahil maaaring lumitaw ang isang Ancestral Artifact Fragment, maging ang mga God Lord mula sa ibang mga zone ay pupunta. Ang Second Elder ay may hitsura ng pananabik. Ang pinakamataas na uri ng divine weapon sa Ancient Desolate Realm of Gods ay hindi ang pinakamataas na kalidad na mga divine artifact, ngunit ang pinakamahalagang ancestral artifacts. Ngunit ang ancestral artifacts ay isang alamat lamang, kasing bihira ng 8 Great God Eyes at God Kings. Ang mga ancestral artifact fragment ay medyo mas makatotohanan. Kung ang isang God Lord ay makakakuha ng isang ancestral artifact fragment, maaari nilang walisin ang mga kalaban ng parehong antas at tumayo sa kanilang mga kapantay. Pagdating ng panahon, titingnan ko. Agad na nagkaroon ng interes si Zhao Feng sa Divine Kingdom Trading Ring na ito. Higit pa sa lahat, sa digmaan, nakaipon siya ng napakalaking tumpok ng mga bagay na hindi naman talaga niya kailangan. Sa Divine Kingdom Trading Ring, maaari niyang ibenta o i-auction ang mga ito. Katulad nito, ang isang high-class marketplace tulad ng Divine Kingdom Trading Ring ay malamang na magkakaroon ng lahat ng uri ng kayamanan, at mabibili ni Zhao Feng ang kailangan niya. Sa wakas, kasalukuyang nag-aalala si Zhao Feng tungkol sa kanyang hinaharap na pagtatangka sa pagpasok sa antas ng God Lord. Ang proseso ng pagpunta mula sa Ancient God patungo sa God Lord ay hindi bababa sa 100 beses na mas mahirap, marahil kahit 1,000 beses, kaysa sa pagpunta mula sa True God patungo sa Ancient God. Mayroong kahit ilang kalahating hakbang na God Lords na gugugol ng 100 milyong taon sa paghahanda para sa hakbang na iyon ngunit mabibigo pa rin. At kung ang isang tao ay mabaigo sa pagiging isang God Lord, ang matinding pinsala ay mahaharap sa kanyang mga divine stage, na kahit na ang ganap na pagkawasak ay karaniwan na. Sa pinakamagandang kaso, isang divine stage lang ang masisira, ngunit sa isang seryosong kaso, lahat ng 9 na divine stage ay masisira, at pagkatapos ay ang isa ay talagang kailangang magsimula sa simula. Nang malaman ni Zhao Feng ang lahat ng ito, sinimulan niyang ituring ang bagay na ito ng lubos na kahalagahan. At binanggit ng Second Elder na sa auction na gaganapin sa Divine Kingdom Trading Ring sa susunod na taon, isang kayamanan na makakatulong sa isang tao na maging isang God Lord ay lilito. Paanong hahayaan ni Zhao Feng na dumaan ang ganoong pagkakataon? Sa susunod na panahon, pupunta siya sa mga nakatakdang pagitan sa Second Elder upang tanggalin ang isang bahagi ng Cursed Words of Death. Pagkalipas ng 8 buwan, 50% na lamang ng lakas ng Cursed Words of Death ang nananatili sa katawan ng Second Elder. Sa lakas ng kanyang God Lord, madali niyang napigilan ang natitirang enerhiya. At kung may oras si Zhao Feng na dahan-daang panasan ang lahat, ayos lang din iyon. Zhao Feng, maaari kang ituring na taong pinakaginagalang ko sa buong buhay ko. Hahaha. Malakas na tumawa ang Second Elder. Sa larangan ng digmaan, kung hindi natalo ni Zhao Feng ang God Lord Fire Cloud, maaaring napatay na ang Second Elder, at ngayon, nailigtas muli ni Zhao Feng ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggal ng bahagi ng Cursed Words of Death sa kanyang katawan. Wala namang ganyanan. Wala. Magalang na sagot ni Zhao Feng. 2 beses niyang nailigtas ang buhay ng Second Elder at labis siyang nagpapasalamat. Ang Second Elder ay mahalagang may utang na loob sa kanya. Sa isang mahalagang sandali, ang pabor ng isang God Lord ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Itinatago ng mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ang usapin ng pagtanggal ni Zhao Feng sa Cursed Words of Death na isang ganap na sikreto. At sa nakalipas na taon, si Zhao Feng at ang Second Elder ay naging hindi kapani-paniwalang malapit. Ang lahat ng pinagsamang ito ay nangangahulugan na si Zhao Feng ang numero 1 tao ng spiritual race sa ilalim ng 3 God Lord. Zhao Feng, ang auction ng Divine Kingdom Trading Ring ay gaganapin sa loob ng ilang buwan. Dapat kang maghanda ng ilang God Crystals. Huwag kang mawalan ng isang bagay at magsisi sa buong buhay mo. Pang-aasar ng Second Elder. Kahit na ang pinakamayamang tao ay makikita ang kanilang sarili na kulang sa God Crystals kapag nakapasok na sila sa Divine Kingdom Trading Ring.
Makalipas ang ilang buwan, sinamahan ni Zhao Feng ang Second Elder at naghanda na tumungo sa Divine Kingdom Trading Ring. Kasama nila si Zhao Yufei at ilan sa mga matatandang ancient god ng spiritual race. Makalipas ang kalahating buwan, dumating ang grupo sa Life Sacred Land. Isang pasukan sa Divine Kingdom Trading Ring ang naset up sa Sacred Land ng bawat zone. Ang entry fee ay 10,000 dekalidad na God Crystals. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ng attendant mula sa Divine Kingdom Trading Ring. 10,000 dekalidad na God Crystals. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga. Ang isang tao ay kailangang maging ancient god para makapasok sa Divine Kingdom Trading Ring, ngunit ang ilang ordinaryong rank 7 ancient gods ay maaaring ibenta ang lahat ng kanilang pag-aari at hindi pa rin makakapag-scrape ng 10,000 dekalidad na God Crystals. King of Gods, Kabanata 1430. Nagsisimula ang auction. Ang entry fee ng Divine Kingdom Trading Ring ay 10,000 dekalidad na God Crystals, na nangangahulugang, kahit na ang isang tipikal na rank 7 ancient god ay nabangkarot ang kanilang sarili, kahit na ibenta ang kanilang sariling mga katawan, hindi pa rin sila makakapasok sa loob. Bukod dito, ang mga item na na-auction dito ay pawang mga high-class na item, madaling lumampas sa 100,000 mataas na kalidad na God Crystals sa halaga. Kahit na makapasok ang isang ordinaryong ancient god, makakapanood lang sila at hindi bumili. Kapag nabayaran na ng spiritual race party ang mga entry fee, pumasok ito sa isang kulay abu-puting batong pinto sa isang independenteng Divine Kingdom. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang pinong lupain ng mga bundok at ilog. Ang mga mayayamang gusali sa iba't ibang estilo ay naitayo sa lahat ng dako. Bagamat ang Divine Kingdom Trading Ring ay may labis na bayad sa pagpasok, ito ay abala at masikip pa rin. Ang karamihan sa mga tao ay ang rank 9 ancient gods. Ang rank 8 ay isang matinding pambihira habang ang rank 7 ancient gods ay halos wala. Mukhang mas maraming tao sa Divine Kingdom Trading Ring kaysa karaniwan. Napabuntong hininga ang Second Elder. Ilang beses na siyang pumunta rito at pamilyar sa sitwasyon. Spiritual Race God Lord. Ang pagdating ng spiritual race ay nakakabigla sa mga nakapaligid na tao. Narinig ko na ang spiritual race at blazing gold race ng Ziling Zone ay napunta sa isang malaking digmaan, at ang spiritual race ang nagwagi sa huli. Malamang na hindi magtatagal bago ang spiritual race ay magiging numero 1 5-star na paksayon ng Ziling Zone. Hindi yan tama. Narinig ko na ang second elder ng spiritual race ay pinatawan ng mga cursed words of death. Malamang na pumunta sila dito para humanap ng paraan para maando ito. Narinig mo ba? Ang spiritual race ay nagawang manalo dahil ang pinakamataas na rank 9 junior na tinatawag na Zhao Feng ay nagawang baligtarin ang tubig at labis na nasaktan ang isang godlord. Nagbibiro ka. Ang pinakamataas na rank 9 ay hindi man lang makakapagtagal ng isang suntok laban sa isang godlord. Kamakailan, ang digmaan sa pagitan ng spiritual race at ng blazing gold race ay hindi lamang isang mainit na paksa sa Ziling Zone, ngunit sa mga kalapit na zone din. Ilang tao ang nakatitig kay Zhao Feng at Zhao Yufei. Mayroong 3 araw pa bago ang auction ay gaganapin. Hanggang doon, lahat kayo ay maaaring tumingin-tingin sa paligid. Ang sabi ng second elder sa grupo ng spiritual race. Pagkasabi nito, umalis ang second elder. Ang ibang mga miyembro ng spiritual race ay mabilis na umalis upang isagawa ang kanilang sariling negosyo. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagmamadaling lumabas sa interspatial na dimensyon, na mabangis na kumpas gamit ang mga paa nito upang sabihin na maraming kayamanan sa lugar na ito. Yufei, nakuha mo ang legacy ng God Martial Race at ikaw ang number 1 core disciple ng spiritual race, kaya hindi ka dapat magkulang ng malaki, tama? Tanong ni Zhao Feng. Wala naman akong pagkukulang sa ngayon. Interesado lang ako sa lugar na ito. Baka makatagpo ako ng isang bagay na kailangan o gusto ko. Humajijek si Zhao Yufei at saka hinawakan ang braso ni Zhao Feng. Pumunta tayo sa lugar ng auction at tingnan muna. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay talagang patuloy na gumagana. Dito, maaaring ipagpalit ng isa ang halos anumang bagay, kabilang ang mga sining, pamana, likas na kayamanan, alagang hayop, at mga bundok. Ngunit karaniwan,
Kakaunting tao ang magbabayad ng napakalaking bayad sa pagpasok. Sa panahon lamang ng isang auction lalabas na ang lugar na ito ay napakalago. Si Zhao Feng ay nakaipon ng maraming kayamanan, divine weapon, at likas na yaman, na lahat ay maaari niyang itapon sa pamamagitan ng auction. Ang pinakakilalang auction house sa Divine Kingdom na ito ay isang napakarilag na palasyo ng violet gold na pumailan lang sa mga ulap. Sa pagpasok, ipinagkatiwala ni Zhao Feng sa kanila ang lahat ng dagdag na pinakamataas na kalidad na mga divine artifact at mapagkukunan na mayroon siya. Bisita, base sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin, masisiyahan ka sa mga upuan sa auction house na para sa mga panauhing pandangal. Nakangiting sabi ng isang kaakit-akit na babae. Ang mga panauhin ng karangalan ay nakaupo sa kanilang sariling mga silid, at hindi makikita ng mga tagalabas ang loob. Medyo nagulat si Zhao Feng. Ang mga bagay na ipinagkatiwala niya ay hindi masyadong mahalaga. Tila ang dami nila ang nagbigay daan sa kanya upang masiyahan sa pakikitungo sa isang pinarangalan na panauhin. Si Zhao Feng at Zhao Yufei ay umalis sa auction house. Dalawang iba pang figure ang lumabas mula sa isa pang pasukan. "My lord, bakit tayo nagsusubasta ng gayong mahahalagang bagay?" Bulong ng isang lalaking nakatalikod na may maitim at malamulto. Ang mga bagay na inilagay nila para sa auction ay lahat ng mahahalagang resulta ng eksperimentong mula sa mga paksayon na katulad ng Heavenly Demon Hall. Ano ang silbi ng pag-iwan ng mga walang kwentang bagay? Isang maputing matanda ang malamig na bamulong. Iyon ay Zhao Feng. Biglang may nakita ang lalaking may malungkot na mga mata at hindi niya napigil ang mapabulalas. Ancient God Nether Spring. Nagulat si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na masagasaan niya ang Ancient God Nether Spring ng Heavenly Demon Hall sa auction house. At ang tao sa tabi ng Ancient God Nether Spring ay walang iba kundi ang lalaking direktang naglayo sa Heavenly Demon Hall, God Lord Heavenly Solitude. Noong panahong iyon, nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya ang God Lord Heavenly Solitude, at sa pagkakataong ito, napagtanto ni Zhao Feng na hindi pa rin niya nakikita ang lalaking ito. Swish! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay agad na bumaril pabalik sa interspatial na dimensyon. Ang mga mata ng God Lord Heavenly Solitude ay kumislap, at pagkatapos ay lumingon siya kay Zhao Feng na may bakas ng layuning pumatay. Noon, inagaw ni Zhao Feng ang Heaven's Legacy Cat mula sa ilalim ng kanyang ilong, iniwan siyang galit na galit. "My lord, ito ang Divine Kingdom Trading Ring." Nag-message ang Ancient Nether Spring. Ang pakikipaglaban ay ipinagbabawal sa Divine Kingdom Trading Ring. Ang operator ng Divine Kingdom Trading Ring ay nasa parehong antas ng isang sacred land, at mayroon din itong napakalapit na relasyon sa maraming sacred lands, na ginagawa itong isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na puwersa. Kahit na ang isang God Lord ay mabigat na parurusahan kung sila ay maglakas loob na magsimula ng isang away. "Junior, kung ibibigay mo ang pas ang iyan, hindi tayo darating para maghanap ng gulo sa hinaharap." Dahan-do ang sinabi ng God Lord Heavenly Solitude. "Ang tinutukoy mo ay ang Heaven's Legacy Cat." Ngumiti si Zhao Feng habang diretsyong pinutol ang punto. "Dahil alam mo na, sabihin ang iyong presyo at ibigay sa akin ang Heaven's Legacy Cat." Nagdilim ang tingin ni God Lord Heavenly Solitude nang bigla niyang hininaan ang boses. Ang Heaven's Legacy Cat ay isa sa pinakamataas na sikreto ng Heaven's Legacy Race, ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang nakakaalam tungkol dito. Ang Divine Kingdom Trading Ring ay isang lugar ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. Kung alam ng ibang God Lords ang tungkol sa Heaven's Legacy Cat, magdudulot ito ng mas maraming problema. Kumpiyansa siya na kung mag-alok siya ng sapat na mapang-akit na presyo, tiyak na ibibigay ni Zhao Feng ang mainit na patatas na ang Heaven's Legacy Cat. 100 milyon na may pinakamataas na kalidad na God Crystals. Napangiti si Zhao Feng. Ang God Lord Heavenly Solitude at Ancient God Nether Spring ay agad na tumahimik. "Mabuti. Zhao Feng, pagsisisihan mo ito." Nanlamig ang mukha ni God Lord Heavenly Solitude habang dinadala niya ang Ancient God Nether Spring at umalis. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang pinakamataas na kalidad na God Crystals ay mas bihira kaysa sa pinakamataas na kalidad na mga Divine Artifact.
Napakasama nito na kahit isang tipikal na Godlord ay magkakaroon lamang ng ilang napinsalang pinakamataas na kalidad na God Crystals. Hindi sapat ang kahit 1,000,000 mataas na kalidad na God Crystal para ipagpalit sa isang kompletong pinakamataas na kalidad na God Crystal. Ang 100,000,000 pinakamataas na kalidad na God Crystals ay hindi isang bagay na kayang gawin kahit na ang pinakamayamang God Realm Sacred Land sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa pagsasabi ng ganoong astronomical na presyo, malinaw na ipinapahiwatig ni Zhao Feng na hindi siya nagbebenta. Magkaroon ng isang tao na bantayang mabuti si Zhao Feng. Ipaalam sa akin sa sandaling umalis siya sa spiritual race. Nagpadala ng mensahe ang God Lord Heavenly Solitude sa Ancient God Nether Spring. Sa totoo lang, sinusubaybayan ng God Lord Heavenly Solitude si Zhao Feng mula nang bumalik siya sa Ziling Zone. Gayunpaman, nagsimula ang Blazing Gold Race ng digmaan sa Spiritual Race, at ang Life Sacred Land ay nagmamasid sa lahat mula sa itaas, kaya natural na hindi siya makakilos. Oo, ang mga mata ng Ancient God Nether Spring ay kumikinang. Hindi niya inaasahan na ang antas ng cultivation ni Zhao Feng ay lalampas sa kanya sa loob lamang ng ilang maikling dekada. Gayunpaman, sinaktan ni Zhao Feng ang Heavenly Demon Hall at ang paksayon sa likod nito. Napahamak siya. Brother Feng. Sino ang 2 taong iyon? Nag-aalalang tanong ni Zhao Yufei. Ang God Lord ay hindi maarak, at medyo nag-aalala si Zhao Yufei na kahit papaano ay nagawa ni Zhao Feng na masaktan ang isang nakakatakot na pag-iral. Gusto nilang nakawin ang maliit na pas ang magnanakaw. Hindi sigurado si Zhao Feng sa kanilang background, kaya ito lang ang sinabi niya. Natural na alam ni Zhao Yufei ang tungkol sa maliit na pas ang magnanakaw, at mula sa pag-uusap ngayon, naunawaan din niya ang tunay na pagkakakilanlan ng maliit na pas ang magnanakaw. Isang Heaven's Legacy Cat. Ang anumang bagay na maaaring makakuha ng atensyon ng God Lord ay kailangang maging lubhang mahalaga. Meow. Agad na tumalon pabalik ang munting pas ang magnanakaw, itinaas ang ulo at itinuwid ang dibdib, ipinagyayabang na isa itong hindi mabibaylang kayamanan. Ginugol ng dalawa ang natitirang oras nila sa paglalakad sa paligid ng Divine Kingdom Trading Ring. Bumili si Zhao Feng ng kaunting mapagkukunan ng intent cultivation. Bumisita din sila sa clearance section. Ang mga bagay dito ay hindi pantay na kalidad at pinananatili sa isang mas maayos na kondisyon. Marami sa mga bagay ay mga mababang produkto lamang na idinagdag upang mabuo ang bilang. Ngunit sa God's spiritual eye at sa kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw, silang dalawa ay nakahanap ng ilang bagay na medyo mahalagang bagay. Pagkalipas ng 3 araw, malapit nang magsimula ang auction. Isang gwapong binata na may dreamy silver na buhok at isang napakarilag na babae na may malakristal na balat at nakasuot ng violet na gown ang pumasok sa auction house, na agad nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Ang pares na ito ay natural na sina Zhao Feng at Zhao Yufei. Pumasok silang dalawa sa lugar na nakalaan para sa mga matataas na panauhing pandangal, na nakatakas sa mga mata ng karamihan. Makalipas ang 1 oras, formal nang nagsimula ang auction. Ang auction house ay naging itim, at pagkatapos ay ang bilog na yugto ng auction sa gitna ay nagsimulang magpakita ng isang nakasisilaw na ningning. Bagamat ito ay napakaitim, naramdaman ni Zhao Feng ang lakas ng maraming God Lords sa napakalaking auction house, ang ilan sa kanila ay lumalapit pa sa antas ng Spiritual Race Patriarch. Isang puting nakadamit na half-step God Lord Elder ang lumitaw sa entablado. Sa kanyang tabi ay isang magandang rank 9 Ancient God na babae. Bukas na ang Divine Kingdom Auction. Bahagyang napangiti ang matanda na nakasuot ng puting damit nang umalangaw ang kanyang malakas at maliwanag na boses sa bulwagan. Ang magandang babae sa tabi niya ay naglabas ng isang jade box mula sa isang interspatial dimension at binuksan ito. Sa loob ay may mga transparent na berdeng prutas na naglalabas ng makapal na alon ng divine power. Life Spirit Heaven Pearl Fruit. Naglalaman ito ng napakaraming purong divine power na maaaring lubos na mapalakas ang paglilinang ng isang God Lord. Malaki ang pakinabang nito sa sinumang God Lord sa ibaba ng pinakamataas na rank 9. Bilang karagdagan, ang divine power na nakuha ay lubos na pino at hindi magiging sanhi ng anumang bagay tulad ng isang hindi matatag na pundasyon. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay nagbigay ng may sensinang pagpapakilala.
Ang Life Spirit Heaven Pearl Fruit ay isang napakataas na kalidad na mapagkukunan. Bukod dito, dahil ito ay isang mapagkukunan na maaaring makatulong sa isang magsasaka na makalusot, maraming mga tao ang nagnanais nito. Ang mga mata ng halos lahat ng rank 9 ancient gods na naroroon ay kumikislap. Ilang godlords din ang interesado sa kayamanang ito. Marahil ito ay isang bagay na hinihiling ng kanilang mga inapo o mga alagad. Ang pagbid para sa Life Spirit Heaven Pearl Fruit ay magsisimula sa 100,000 dekalidad na God Crystals. Ang bawat bagong bid ay dapat na hindi bababa sa 10,000 na mas mataas kaysa sa huli. Malumanay na ngumiti ang matanda. Halos hindi na siya tapos magsalita nang may nag-issue ng bid. Magbabayad ako ng 130,000. 150,000. 180,000. Pagkalipas ng ilang sandali, ang presyo ng Life Spirit Heaven Pearl Fruit ay umabot na sa 300,000. Ang isang prutas na makakatulong sa isang ancient god na makalusot ay mabilis na umabot sa presyong 300,000 dekalidad na God Crystals. Gayunpaman, ang tunay na halaga nito ay malamang na nasa pagitan ng 200 hanggang 300,000 dekalidad na God Crystals. Magbabayad ako ng 310,000. Sa sandaling ito, isang mahinahon at tahimik na boses ang nagsalita. Lumingon ang lahat para tingnan kung sino ang nagsalita. Medyo nagulat din si Zhao Feng sa boses na ito. Pagsilip sa dilim para makita ang nagsasalita, nakita niya ang isang binata na may ordinaryong anyo ngunit abnormal ang kilos. Ang taong ito ay walang iba kundi si Xin Huang. Hindi ko akalain na pupunta rin si Xin Huang sa lugar na ito. Medyo nagulat si Zhao Feng. Ang mga zone na kalahok sa Divine Kingdom Trading Ring na ito ay dapat na katulad ng Yanglong Zone, tahanan ng Space-Time Sacred Land, ngunit ang Qixing Zone ay hindi umabot sa antas na ito. Ngunit marahil may ilang bagay sa Divine Kingdom Auction na nakakuha ng interes ni Xin Huang. Si Xin Huang ba iyon? Ang malinaw na mga mata ni Zhao Yufei ay kumikinang. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makita ni Zhao Yufei si Xin Huang, at medyo nagdududa siya. Tama. Tumanggo si Zhao Feng. Silang tatlo ay nagmula sa Sun Feather City. Walang sino man sa kanila ang umasa na silang tatlo ay muling magtitipon sa Divine Kingdom Auction. Siya ay isa ng Godlord. Si Zhao Yufei ay nabigla. Oo, sa oras na ito, nakapasok na si Xin Huang sa antas ng Godlord, at siya ang numero 1 pinagtutuunan ng pansin ng maraming eksperto sa Ancient Gods sa bahay na ito ng auction. King of Gods, Kabanata 1431. Tahimik na gumagawa ng fortune. Sa pagkilos ng Godlord, ang mga ancient gods sa bidding war ay medyo naging mas pinigilan. Ang bawat Godlord ng ancient desolate realm of gods ay hindi maaaring maliitin, at si Xin Huang ay napakabata pa, marahil ay nangangahulugan na mayroon siyang malakas na taga-suporta. Bukod pa rito, ang presyong ito ay higit na lumampas sa aktwal na presyo ng Life Spirit Heaven Pearl Fruit. Bilang karagdagan, ang auction ay nagsimula pa lang, kaya may pagkakataon na ang isang bagay na may katulad na epekto ay maipakita sa ibang pagkakataon. Biglang tumawag ang isang garalgal at mapanoksong boses. 320,000. Lumingon ang lahat upang makita kung sino ito, ngunit ang misteryosong figurang ito ay nababalot ng napakaitim na fog. Gayunpaman, ang lahat ng malapit sa taong ito ay nakakaramdam ng nakakatakot na enerhiya na nagpang-inag sa kanila nang hindi sinasadya. Sa Divine Kingdom Trading Ring, medyo ilang tao ang nagtatago ng kanilang lakas o nakakubli ang lahat tungkol sa kanilang sarili, tulad ng misteryosong lalaking ito sa madilim na fog. Hindi napigilan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang kaliwang mata para makita ang ulap. Ang misteryosong bidder na ito ay malinaw na galit kay Xin Huang. Mabilis niyang naaninag ang figure sa ulap. Godlord Evil Spirit. Hindi napigilan ni Zhao Feng na magsalita. Ang taong nagbid laban kay Xin Huang ay isang Godlord ng Ancient Soul Hall, at siya ay walang iba kundi ang Godlord Evil Spirit, na itinulak pabalik ni na Zhao Feng at Xin Huang noong nakaraan. 330,000. Nagdilim ang ekspresyon ni Xin Huang habang patuloy siyang nagbid. 340,000. 350,000. Naging madilim at galit na galit ang mukha ni Xin Huang, ngunit nanatili siyang matigas ang ulo at tila nagnanais na kunin ang kanyang paraan.
Hihihi, 400,000. Ang Godlord Evil Spirit ay nagbigay ng masamang tawa. Pagkatapos ng isang saglit na paghinto, nagpatuloy siya sa pagbid. Sa kanyang pananaw, hinayaan ni Xin Wuang na umakyat ang dugo sa kanyang ulo, at ang Giant God Race ay tila may nag-aalab na pagnanasa para sa mapagkukunang ito at hindi ito papakawalan ng ganoon kadali. Ngunit sa kanyang pagtataka, dahil nagustuhan mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Biglang kumalma si Xin Wuang at mahinang ngumiti. Ito. Ang Godlord Evil Spirit ay agad na tumahimik. Sinadya niyang itaas ang presyo para malugi si Xin Wuang, ngunit hindi niya inaasahan na susuko si Xin Wuang. Ito ay maliwanag na ngayon na si Xin Wuang ay kumikilos sa buong panahon, at ngayon, siya ay nagbabayad ng higit pa sa halaga ng Life Spirit Heaven Pearl Fruit. Congratulations sa guest 405 para sa pagkuha ng Life Spirit Heaven Pearl Fruit sa halagang 400,000. Ngumiti ang auctioneer na may puting damit. Ang Life Spirit Heaven Pearl Fruit lang ang appetizer para sa auction na ito. Nagkakahalaga lamang ito ng humigit kumulang 200,000 dekalidad na God Crystals, ngunit na-auction na ito sa huling presyo na 400,000. Nakapagtataka na ito. Ang pangalawa at pangatlong item ay na-auction, bawat isa sa kanila ay napakabihirang at mahalaga, kahit na hindi sa antas ng Life Spirit Heaven Pearl Fruit. Ino-auction namin ngayon ang Blazing Cloud Divine Saber, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact na medyo disenteng kalidad. Naglalaman ito ng purong enerhiya ng gininto ang apoy at hindi kapanipaniwalang makapangyarihan kapag ginamit sa mga pag-atake. Nagmula ito sa ika-21 na ranggo na Blazing Gold Race. Pakilala ng matanda na nakasuot ng puti. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Ang Blazing Cloud Divine Saber na ito ay isa sa maraming pinakamataas na kalidad na mga divine artifact na kanyang ino-auction, at isa ito sa mga mas mahusay na kalidad. Kahit na ang Blazing Cloud Divine Saber ay maaaring ituring na isang buong antas na mas mababa kaysa sa 9 Lightning Soul Refining Mirror, ito ay talagang mas mataas ng kaunti kung ihahambing sa Space-Time Robe. Kalokohan, iyon ay ang Blazing Cloud Divine Saber. Ang galit na boses ng isang babae ay nagmula sa naglalagablab na apoy sa auction house. Hihihi, isang Blazing Gold Race Godlord. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang nagninangas na liwanag at nakita ang magandang matandang babae sa loob. Ang Blazing Gold Race ay mayroong 3 Godlord sa kabuuan. Sa pagkamatay ng Godlord Firecloud, ang tanging natitira ay ang matandang babae na ito at ang Patriarch. Kataas-taasang kalidad na Divine Artifact Blazing Cloud Divine Saber. Magsisimula ang bidding sa 1,000,000, at ang bawat bagong bid ay dapat tumaas ng hindi bababa sa 10,000. Anunsyo ng matanda na nakasuot ng puting damit. Magbabayad ako ng 1,020,000. 1,040,000. 1.1 milyon. 1.5 milyon. Maraming nagsasaka ng metal at fire daw. Kaya, kahit na ang Blazing Cloud Divine Saber ay hindi partikular na mataas ang kalidad, marami pa ring tao ang nakikipagkompetensya dito. Sa isang maikling sandali, ang presyo ng pinakamataas na kalidad na divine artifact na ito ay umabot sa 1,500,000, at ito ay lumalaki. Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang Blazing Gold Race Godlord. Lahat, ibalik ang divine artifact na ito sa matandang ito. 2,000,000. Nagsalita ang matandang babae sa isang kaaya-ayang boses habang nagpapalabas din ng nakakapasong enerhiya ng Godlord. Ang isang pinakamataas na kalidad na divine artifact sa antas ng Blazing Cloud Divine Saber ay may halaga lamang na humigit kumulang 1,700,000. Dahil ang bid ng Blazing Gold Race Godlord ay lumampas na sa aktwal na presyo, ang kahilingang ito ay hindi masyadong sobra. Bilang karagdagan, inilabas niya ang kanyang lakas ng Godlord para mabawi niya ang divine artifact na ito ng Blazing Gold Race sa medyo mas maliit na presyo. Kapag nagsalita ang isang Godlord, karaniwang binibigyan sila ng kaunting mukha ng mga tao. Bukod dito, nagsimula pa lang ang auction, at malamang na marami pa ang may pinakamataas na kalidad na mga divine artifact. Kaya, ang karamihan sa mga tao ay sumuko sa pagbid. 2.1 milyon. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang, hininaan ang tono ng kanyang boses bago magsalita para hindi siya makilala ng kabilang partido. 2.15 milyon.
Nanlamig ang mga mata ng matandang babae. Pagkatapos ng digmaan, ang Blazing Gold Race ay nagdusa ng matinding pinsala sa gitna at itaas na echelon nito. Kaya, talagang kailangan nito ang Blazing Cloud Divine Saber, at hindi man lang nito isinasaalang-alang na ang Blazing Cloud Divine Saber ay kabilang sa Blazing Gold Race sa unang lugar. Bukod dito, nagsalita na siya bilang isang Godlord. Ang katotohanan na may isang taong patuloy na nakikipagkumpetensya sa kanya ay hindi nasiyahan sa kanya at ginawa siyang hindi gaanong handang sumuko. 2.2 milyon. Agad na nagbid si Zhao Fang. Brother Fang, ang sama mo. Ang magagandang mata ni Zhao Yufei ay kumislap habang siya ay nakangiti. Natural na alam niya na si Zhao Fang ang maglalagay ng item na ito para sa auction. Hahaha. Ang ibang partido na nagbibid ay isang Blazing Gold Race Godlord. Kung hindi, hinding-hindi ako gagawa ng ganito. Pagkatapos ng mahinang tumawa ay sinabi ni Zhao Fang ang isa pang presyo. 2.4 milyon. 2.5 milyon. Nanginginig sa galit ang matandang babae, at wala siyang ibang gusto kundi ang magmadaling umakyat doon at tingnan kung sino talaga ang nakikipagkumpetensya sa kanya. Kanina, nag-isip siya na marahil ay talagang kailangan ng bidder na ito ang divine artifact na ito, ngunit ngayon, sigurado na siyang galit ang taong ito sa kanya at sinadyang itaas ang presyo. Hindi ko akalain na nalantad ang aking pagkakakilanlan. Napaisip ang matandang babae. Habang nagbibid, binago din niya ang kanyang boses. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi itinuloy ni Zhao Fang ang pagtaas ng presyo. Nagkaroon ng panganib sa pagbid ng presyo. Kung biglang tularan ng matandang babae si Xin Huang at hindi na gusto ang divine artifact, si Zhao Fang ang magdurusa sa pagkawala. Tulad nito, gumamit ang matandang babae ng 2,500,000 dekalidad na God Crystals para bilhin muli ang divine artifact na orihinal na kabilang sa Blazing Gold Race. Huwag magmadali. Marami pang pupuntahan. Si Zhao Fang ay nagbigay ng nakakasilaw ng ngiti. Ang pinakamataas na kalidad na mga divine artifact na inilagay niya para sa auction ay halos lahat ay nakuha mula sa kalahating hakbang na Godlords of the Blazing Gold Race. Mayroong maraming uri ng mga bagay para sa auction ngayon, kabilang ang mga alagang hayop, mga kasanayan sa pakikipaglaban, mga table tasks, mga nasirang mapa, at marami pang iba. Ang ilan sa mga bagay na ito ay napunta sa mga presyong mas mataas kaysa sa Blazing Cloud Divine Saber. Ang susunod para sa pagbid ay isa sa pinakamahalagang kayamanan pagdating sa pag-unawa sa time intent. Moonlight Sky Bamboo. Ang kayamanan na ito ay naglalaman ng purong time essence. Kapag naubos na, dahan-daw ang maa-absorb ng isa ang time essence at mauunawaan ang time intent. Bukod dito, madaragdagan din nito ang kakayahan ng isang tao na maunawaan ang time intent. Malakas na sabi ng matanda. Nagiba ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kung tama ang kanyang hula, ang piraso ng Moonlight Sky Bamboo na ito ay dapat ang kanyang inilagay para sa auction. Si Zhao Fang ay nakakuha ng ilang piraso ng Moonlight Sky Bamboo mula sa mga guho, ngunit siya mismo ay nakakonsumo lamang ng isang piraso. Kapag umiinom ng halamang gamot sa pangalawang pagkakataon, mababawasan ang epekto, kaya naglagay siya ng isang piraso para sa auction. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na magtaka kung anong uri ng presyo ang maaabot ng Moonlight Sky Bamboo. Moonlight Sky Bamboo. Napakahalagang mapagkukunan ng paglilinang ng time intent. Nagkataon lang na nagkaroon ako ng bottleneck sa paglinang ng time intent. Kung makuha ko itong Moonlight Sky Bamboo, tiyak na makakaabot ako sa susunod na level. Ang hitsura ng Moonlight Sky Bamboo ay may maraming eksperto sa auction house, kabilang ang Godlords, sa halip ay natukso. Bagamat ito ay mas mababa sa kalidad kaysa sa isang bagay na tulad ng Blazing Cloud Divine Saber, ito ay napakabihirang at kaya in demand na ito ay naging mainit na pinagtatalunan. Maaaring kontrahin ng time intent ang halos lahat ng iba pang intent, at kahit na medyo mahirap linangin, sino mang may sapat na mataas na paglilinang, tulad ng mga ancient gods o godlords, ay susubukan at linangin ito. Higit pa rito, maaaring mapataas ng Moonlight Sky Bamboo ang kakayahan ng isang tao na maunawaan ang time intent. Kahit na ang mga walang talento sa landas na ito ay mababago ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng Moonlight Sky Bamboo. Bilang karagdagan, kung ang isa ay naging isang true god,
Ang pagkuha ng Moonlight Sky Bamboo ay magbibigay daan sa isa na maglakad sa Dao of Time at maging isang dalubhasa na may kasanayan sa time energy sa hinaharap. Ang panimulang presyo para sa Moonlight Sky Bamboo ay 600,000. Ang bawat bid ay dapat na mas mataas kaysa sa susunod ng hindi bababa sa 10,000. Ang sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. 620,000. Magbabayad ako ng 630,000. 650,000. Pagkalipas ng ilang sandali, ang presyo ng Moonlight Sky Bamboo ay tumaas sa 800,000, at ang bilang ng mga bidder ay higit na lumampas doon para sa anumang naunang bagay. 8 Godlord ang nasa bidding war, kasama ang Godlord Evil Spirit na isa sa kanila. 1,000,000. Sa sandaling ito, isang mahinahon at nakakatandang boses ang nagmula sa kahon ng panauhin sa tapat ni Zhao Fang. Sa kanyang pagtataka, nakita ni Zhao Fang na pamilyar ang boses na ito. Godlord Verdant Origin. Nagpa siya si Zhao Fang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang Godlord Verdant Origin ay ang Godlord ng Life Sacred Land na namuno sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Blazing Gold Race at Spiritual Race. Hindi basta-basta gagamitin ni Zhao Fang ang kanyang see-through na kakayahan sa mga tao sa loob ng iba pang mga guest box para maiwasan ang anumang hindi kailangang mga problema. Godlord Verdant Origin. Life Sacred Land. Ang mga eksperto sa auction house ay may ilang reputasyon, at marami sa kanila ang nakakakilala sa Godlord Verdant Origin, kaya mabilis nilang nakilala siya. Gago. Ang Life Sacred Land. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya ang isang kalahating hakbang na Godlord na sumuko sa Moonlight Sky Bamboo. Ang mga pasukan sa Divine Kingdom Trading Ring ay ipinamahagi sa 5 pangunahing zone, at ang Ziling Zone ay isa sa mga ito. Nang magbid ang Life Sacred Land, sumuko na ang mga bidder mula sa Ziling Zone. Gayunpaman, mayroon pa ring mga eksperto mula sa ibang mga zone na nag-aatubili na sumuko sa Moonlight Sky Bamboo at handa na gumawa ng kanilang sariling mga bid. Ngunit sa sandaling ito, isang madilim at masasamang boses ang nagmula sa isang kahon ng panauhin na hindi kalayuan sa Godlord Verdant Origin. 1.1 milyon. Ang walang pag-aalinlangan na salungatin ang Life Sacred Land at tumaas pa ang bid ng 100,000 dekalidad na God Crystals. Ang pagkilos na ito ay nagpang-inag sa marami sa mga tao sa auction house at nagsimulang hulaan ang paksayon sa loob ng guest box na ito. Maaaring ito ay ang Fallen Heaven Sacred Land ng Antian Zone. Malamang iyon. Ang Life Sacred Land ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon sa Fallen Heaven Sacred Land. Ilang tao ang nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. 1.2 milyon. Ang Godlord Verdant Origin ay mahinahong tinaasan ang bid ng isa pang 100,000. Halos ilang sandali pa, ang malalim at masamang boses na iyon ay umalangaw-ngaw. 1.3 milyon. Hahaha. Ang mga tao ng Life Sacred Land ay nakikibahagi sa isang hubad na digmaang bidding. Talagang wala silang pakialam sa Fallen Heaven Sacred Land. Sa loob ng kahon ng panauhin ay isang payat na figure. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting balat na natatakpan ng mga itim na guhitan, na tahimik na tumatawa sa sarili. Kung gusto nila ang Moonlight Sky Bamboo, kailangan nilang magbayad ng kahit doble sa presyo. Humajijik ang isang babaeng nakasuot ng itim na katabi ng lalaki. 1.6 milyon. 1.65 milyon. Sa sandaling ito, ang Moonlight Sky Bamboo ay lumampas sa orihinal nitong presyo. Hindi ko akalain na ang isang bagay na inilagay ko para sa auction ay magiging mainit na labanan. Sa loob ng kanyang kahon ng panauhin, nagulat si Zhao Fang.